Mula kay Filipino News TV. Ito ang source ng balita natin ngayon mga kapatid. No? Halaka, dating bodyguard ni Teves, kumanta na. O anong kinanta nun? Abalo, sumabog sa galit, mastermind, tinukoy. Oy mga kapatid, ito ang bibigyan natin ng reaction video ngayon. Pero bago yan, syempre wag mong kakalimutan na mag-subscribe kay Filipino News TV. At syempre kung trip mo din yung mga ganitong klaseng reaction video, wag mo rin kalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. Huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Mga kababayan, sumabog na sa galit si DILG Benhar Abalos sa isinagawang presscon kahapon at inutusan niyang sumuko na ang mga salarin, lalo na ang itinuturong mastermind na si Congressman Teves sa pagpaslang kay Governor Digamo. Ayon kay Abalos, marami ng ebidensya ang nagtuturo laban kay Teves, kaya dapat na siyang umuwi ng bansa at harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Kung salbahe ka, kalaban kita. Yan lang ang prinsipyo ko sa buhay ko. Ha? Kung yan pina-file mong dokumento, spurious, alam mo, ipikit ko mata ko. Kung spurious yan, managot ka. Managot ka. Hindi ba? Dito medyo naninibago ko rito kay kay DILG Secretary Abalos. Kasi 'di ba, nung mga nakaraang video na papanood natin, 'di ba lagi siyang kalmado, 'di ba? Kahit ngayon pinagre-resign niya na yung mga general, 'di ba? Mga matataas na ranggo ng pulis, 'di ba? Kalmado pa rin siya doon, pero dito iba yung iba yung aura niya rito, mga tol, no? No, tuloy natin. Kung connected ka sa criminal activity, managot ka. At kung pumatay ka Oh. ng mga taong parang pinapatay mo ng hayop na walang kalaban-laban, managot ka. Well, basta ganito lang, no? That is why there is an interagency thing, because we want to make sure everything will stand in court, no? Hindi lang ito nire-review ng isang ahensya, ng PNP o AFP, it passes through even the NBI to make sure it will really stand in court. Mas nanggigigil sila rito mga kapatid kasi iba tong trabahong nangyari dito mga kapatid eh. Kasi meron silang trinabaho, di ba? Trinabaho nila si Governor Digamo. Pero kakaiba rito mga tol, maraming nadamay, di ba? Kaya mas nanggigigil sila, di ba? Ngayon, syempre, usap-usapan, lagi naman natin nabibigyan ng reaction to mga tol. May mga nagsasabing talagang napakagandang fall guy daw siya o napakagandang target mga kapatid. Kasi ito ngayong, sabi nga ni Banat Bay, di ba na naalala niyo yung nakaraan? Talagang ikaw ang pinakamadaling pagbintang kasi ikaw yung pinakamortal na kalaban talaga. Diba? Paulit-ulit nga natin sinasabi, ang hirap ng ganung kalagayan, no? Yung tipong meron kang kalaban sa politika tas talagang mainit kayong dalawa naglalaban. Kailangan protektahan nyo isa't isa kasi pag may nangyari dun sa kalaban mo, matik ka. 'Di ba? Matik ka. Pero sabi nga ganon, may mga lumutang na daw na testigo, mga tol. 'Di ba? Tulad dito sa title, no? Bodyguard daw dating di umano'y bodyguard, mga tol, no? So hindi natin alam ang pagkakakilanlan niya kung siya ba'y talaga yung bodyguard o hindi. Pero meron daw isiniwalat, no? Yan ang ating aalamin, tuloy natin. As far as we are concerned, kasi I'm a lawyer myself, I don't want to file anything that will be dismissed later on. Mahirap pa on the basis, kasi we owe it to those who died. We owe it to Governor Teves. We owe it to those other innocent victims. To Governor Digamo. We owe it to Governor... Kamali siya. ulitin natin. Governor Teves. We owe Governor Teves, ang sabi. myself. I don't want to file anything that will be dismissed later on. Ayaw niyan lumaban kung madidismiss lang din naman daw later on, no? Kasi nga, ito ay sinumpaan niya, no, para dun sa mga naging biktima. At saka dun kay Governor Digamo. Nasabi niya mga Governor Teves daw. Mahirap pa on the basis, Ba't kaya nasa isip niya si Teves? kasi we owe it to those who died. We owe it to Governor Teves. We owe it to those other innocent victims. To Governor Digamo. We owe it to Governor... ano kasi? Baka... Okay, sorry. No? Nasa isip niya si Teves. We owe it to Governor Digamo and his family, and we owe it to the other innocent victims na kailangan malinis ang aming ebidensya rito. Kailangan nahanap namin ang pumatay. Para sa kanila to. Para sa mga tao po ito na Negros. Sir, you appeal niyo po to surrender just for the accomplices
even the mastermind. Alam kong kilala mo naman kung sino ka. Alam mo naman na kung kano kalaking pwersa na itong naghahanap sa iyo. At alam mo naman yung mga taong nahuli na namin at anong pwedeng magawa nito laban sa iyo. Sumuko ka na. Sumuko ka na. Closing statement, ito po lahat ay itong task force na ito, of course, ito sa pangunguna ng ating mahal na Presidente Bongbong Ferdinand Marcos. No? At ito yung pinag-utos niya sa atin, sa ating pong lahat, sa lahat ng ahensya talagang tugisin ito. Kaya nga ang sinasabi ko is that justice will be done here. Ang hustisya ho ay makakamit natin. Huwag kayong mag-alala. Malapit na po ito. Malapit na daw. Kaugnay ng balitang ito, sinabi din ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na may mga karagdagan kaso pa ang isasampa ng PNP laban sa mga sospek sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. At ayon kay DILG Secretary Benhar Abalos, na 13 pa ang kasong isasampa ng Dami. PNP sa mga susunod na araw. Kabilang sa mga sasampahan ng kaso ay ang itinuturong mastermind. So ibig sabihin talaga meron na silang pangalan mga kapatid nung mastermind, no? Although hindi pa talaga nila isinasa publiko, pero kasama daw sa sasampahan. So kung may sasampahan na, meaning meron ng tao, no? So tuloy natin. Po, the alleged mastermind will be included as respondents in the previously filed 17 cases plus the remaining 13 17 na cases to ipasa. be filed. Definitely po, the alleged mastermind will also be included there as respondents. Okay. Yung alleged mastermind, no? Sa kabilang banda, nagsalita na ang dating bodyguard di umano ni Congressman Tevez at isiniwalat ang lahat ng kanyang nalalaman kung anong tunay na pagkatao ni Congressman Tevez, maging ang kanyang mga di umano'y iligal na gawain. Ooh. Nakakagulat ang kanyang mga isiniwalat dahil ayon sa kanya ay marami di umano ang ipinatumba ng nasabing kongresista. Ooh. At ayon pa sa kanya, may mga pulis, mayor, mga rebelde na di umano'y hawak ni Congressman Tevez. My goodness. Mga kababayan, panoorin natin at pakinggan ang pahayag ng di umano'y dating bodyguard ni Congressman Tevez at huwag kalimutan mag-iwan ng komento sa ibaba kung ano man ang inyong opinyon o saloobin. Mga kababayan, panoorin natin at pakinggan ang pahayag ng di umano'y dating bodyguard ni Congressman Tevez at huwag kalimutan mag-iwan ng komento sa ibaba kung ano man ang inyong opinyon o saloobin. Hello, Supremo. Oh, Ito. okay, okay. So ito yung Alam mo, dating Supremo, bodyguard. yung kanya, yung hitman niya, si Bubong Tanasan yun, Bubong Tanasan. Mhm. Muslim din yun, balik Christian. Galing Balik tulungan Islam yan, o Bubong balik Tanasan. Christian? At saka si Boy Quadra. Boy Quadra. At saka ang isa si Giovanni. Giovanni ano? Kasi yung mga hitman niya, Supremo, mga hitman niya, nakatira doon sa bahay niya. Pero malayo sa bahay niya kasi area niya dyan, 25 hectares yan. Ang laki ng area niya, 25 hectares. Well, mga kapatid, no, hindi natin pinatutunayan at hindi natin pinasisinungalingan itong mga naririnig natin ngayon. Tayo'y nakikinig lamang at nagbibigay ng reaction video, pero hindi natin pwedeng patotohanan agad to, 'di ba? Hindi natin pwedeng i-confirm agad to, mga tol, kasi syempre hindi natin kilala to, mga tol, 'di ba? Hindi natin alam kung totoo ba. Merong proseso na pinagdadaanan para masabi mo talagang legit, no, yung mga impormasyong naririnig natin, no. So siguro makinig na lamang tayo, pero nasa sa inyo na rin, kayo na bahala humusga, no, kung maniniwala kayo o hindi, mga kapatid, no. Tuloy natin. Tapos lahat yan, kada bawat corner yan, may mga security guard. At saka may CCTV. Mhm. Doon sa malapit sa Cuba, sa harapan ng bahay niya, doon sa firing range niya, doon nakatira yung mga hitman niya, doon na tinatago. Oh. Pero ngayon, ang isa, si Bobong Tanasan, naging close-in bodyguard ni Mayor Istrao ng Hinubaan, Negros Occidental. Malapit lang din dyan sa lugar sa Basay. Mhm. Okay. Malapit lang. Tapos yung fishing boat niya, nung hindi pa nananalo yung hindi pa presidente si Duterte, yung fishing boat niya nagiging laboratory niya ng shabu Okay. Fishing boat. ni Arne.
Yun ang laboratory niya. Tapos yung mga tao na close-in bodyguard niya nung una, pinatumba niya si Anthony Loterio, si Ricky Escura, Alex Mayagma, si Pasito Lebron. Pinapatumba niya yun lahat kasi yun ang nakakaalam sa mga gawain niya. Kaya Oh. pinapapatay niya yun. Tapos pinalabas niya, yung nagpapatay daw, si Gobernador Digamo. Pero sa totoo lang, siya ang nagpapapatay. Nako. Kasi may mga bago siyang gunman ngayon, pinalabas siya galing kulungan, si Bubong Tanasan at saka si Boy Quadra. Tapos si Juan, yung ginawa niya, pinapapatay niya na yung mga bodyguard niya, yung pamilya, sinusuportaran niya hanggang ngayon. Parang pinapalabas niya na mabuting tao siya. Oh. Sinusuportaran niya at saka yung mga anak, binigyan niya ng scholarship, ganun. Tapos yung mga kimis niya sa Cebu, mga kimis din niya sa central niya ng Tubo. Paggabi doon sumakay ng sa speedboat, papunta doon sa fishing boat niya. Yung fishing boat niya, Master A yung pangalan, Master A. Master Okay. May kumpleto yun, may CCTV, may radar, aircon pa yun. Doon sila gumagawa ng shabu. Pero sa pagkakaalam ko ngayon, ang shabu, laboratory doon inilipat sa bundok na maraming NPA. Doon nililipat. Tapos pero sa Kaka, barangay Kaka, bundok na yun. May doon siya, ang barangay kapitan doon, kakasabot niya. Doon siya yung helicopter niya doon, nagtutog doon yung helicopter niya. Sinong At saka kapitan? yung army doon, Sino? tumatanggap din ng pira sa kanya. Yung mga militar. 50,000 a month. Ang rebelde, yung NPA, tumatanggap din ng pira galing sa kanya. Grabe. Yung sahod dyan sa opisina, yung magsasaka, para sa mga NPA yun. Yung patubig, para sa mga pulis yun. Tag 50,000 yung sa pulis, ang sa Bayawan City, 50,000 a month. Yung sa Basay, 30,000 a month. Yung sa Santa, 30,000 a month. Then, yung sa Nagbagang, 50,000 yun, yung sa Nagbagang. Kaya lahat ng mga pulis doon hawak niya. Nung una, inasuhan siya ng mga taong bayan kasi yung lupa, inangkin niya. Tapos yung judge doon, si Judge Velasco, pinapapatay niya, patumba niya. Yung fiscal, yung abogado, si Alabastro, pinatira niya doon mismo sa loob ng eskwelahan. Nako. Niratrat ng Armalite doon. So hindi na napuruan, buhay. Tumakbo ng Palawan. Yung isang piskal, yung isang abogadong humawak ng kaso noon, doon pinatay mismo sa harapan ng korte ng Bayawan. Kaya si Inday Tison, yung nagiging first councilor, na may balak na ungkatin yung lahat-lahat ng mga baho niya, pinatira niya, pinapapatay din niya. Kaya nagalit yung bodyguard niya na 4, nahuli ng NBI na si Dungog, nahuli, pagkahuli, natalo sa kaso kasi si Judge Maxino at saka yung piskal at saka yung abogado, binayaran niya. Tapos, huminto si Dungog, huminto sa pagka-NBI niya kasi yung sinasabi niya, pag hindi yan makulong, ihinto ako sa pagka-NBI. Hindi ba napakulong? Huminto siya sa pagka-NBI. Tumakbo siya ng SB hanggang nakarating doon sa board member. Pagkarating sa board member, pinapapatay din niya sa kay Bubong Tanasan at saka si Boy Quadra. Yun ang mga hitman niya talaga. Alright mga kapatid, anong masasabi nyo dun sa mga isiniwalat at binunyag ng mga nagsasalita, no? Mahirap sabihin mga kapatid, totoo to mga to, no? Hindi natin pwedeng sabihin yung mga ganyan, no? Mga tol, wala tayong karapatan para sa mga bagay na ganyan. Pero kayo, ano masasabi ninyo mga kapatid, no? Comment kayo sa baba, syempre. Ulitin natin mga tol, tayo nagre-reaction video lamang. Hindi natin pinatototohanan, no? Hindi natin kino-confirm na legit yung mga naririnig natin mga tol. Dahil masyadong magulo tong mga ganitong usapin, di ba? May magkakabilang panig, no? Pero kayo, bahala kayo, no? Bahala na kayo dyan kung ano masasabi ninyo. Comment kayo sa baba, mga kapatid. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. Ako nga po pala si Shobal D. Peace out!